Meron tayong mga bagong alaga. Pero bakit ganito? Bakit dito natutulog? At syempre, nagpadalawang lechon tayo. Dahil noong nakaraang araw, nakabenta tayo at naubos yung mga sisiw natin. Kaya naisipan ko, what if kaya bumili tayo ng kambing? Dahil wala tayong paglalagyan ng baka, sa kambing muna tayo. Ang kukunin ko ngayon, isang lalaki at isang babae. Ako naman yung babae ko eh. Gamay lang tanawon. Pansin dyan, basta dress kulungan, gagmay lang tanawon. Ang breed ng ating bak ay Boer tsaka Anglo. Sa babae naman, Boer Anglo din pero may dugong 25% na native. Excited na akong dalhin ito sa ating bahay. At syempre kinakabahan din ako dahil first time ko mag-alaga ng kambing. Nung gumabi na, check ko sila at hindi sila namamansin sa akin kaya tinalian ko muna sila. Hindi din sila nagpapahawak sa akin, siguro dahil bago lang kami nagkita. Kinaumugahan, pumasok sila sa CR. Ito'y nasa back part ng aking bahay. At dahil ng time na yon, mapapasko na, kumuha na rin kami ng baboy. Ito yung mga inaalagaan natin, pinafattening natin para kapag may occasion dito sa manukan, talagang yun, lechon talaga. Gusto ko lang ituro tong technique ni Papang. Ipapasok yung ulo ng baboy sa sako at ang bilis lang mahuli. Ito naman isa, another one. Excited na ako maluto to. At ayun, naluto na nga. December 26, pumunta akong manukan at may dumating na buyer. At yung mga selected at tinago kong manok, nakuha daw ng isang buyer. Napakaswerte. Nalungkot ako, pero na-happy din. Ganyan talaga ang negosyo. So, meron tayong tatlong klaseng feeds dito. Ito yung normal na ginagamit namin, ang V-Pro 1000. Yan. So, yung price nito is nasa mga 40 pesos to 39 pesos. No? Mas mura siya kumpara sa ibang brands. And napakaganda ng protein content nito, mataas. Dito naman tayo sa ating pangalawang ingredients dito sa ating gagawing best feeds para sa mga sisiw, ang Salto Chick Booster. So ito yung ginagamit for 1 to 30 days, no, 1 day to 30 days old na mga sisiw. Ito yung ginagamit karamihan sa mga nagsasabong and shamo breeders. Yan, Salto Chick Booster. At yung protein content nito mataas din, no? 22% yung protein content. Yan. So, yung crude fat niya is 3%. And halos same lang siya dito sa Baby Stag Booster ng Thunderbird. Yan, no? Marami kasi nagsasabi mas maganda yung Salto or Thunderbird ba? Sabi mas maganda. Pero para sa akin, halos same lang naman sila. Mas maganda lang konti itong crude fat content niya dahil umabot ng 4% at ito naman is 3% lang, no? Yun lang yung pinagkaibahan nila. Dito may tinatawag na immunodigest. Yan, para madali lang matunaw and madaling ma-absorb lahat ng nutrients papunta sa mga sisiw natin. Dito naman tinatawag nila is biomos and halos same lang din doon sa immunodigest. Yung kinaganda lang dito sa ating Salto is mayroon siyang Coccidia inhibitor. Yan. So halos same lang naman talaga. Yan. So i-mix natin 1 kilo nito, ang Thunderbird Chick Booster, Baby Stag Booster. 1 kilo ng stag na Salto Chick Booster at 1 kilo ng V-Pro 1000. Yan, no? So, ito yung tatlong the best para sa akin na dapat nating i-mix. At least maganda and makakatipid tayo. No? Kasi nga, mura itong V-Pro 1000 pero hindi tinipid and European technology itong V-Pro 1000 ng Vinovo. Yan, mix na natin. Ito yung tsura ng V-Pro 1000 Salto na Chick Booster, Thunderbird Baby Stag Chick Booster. Yan, mas malaki yung granules niya. Ito tama lang and ito mas mayroon siyang mga powderized na part. Iba-ibang brands, no? Pilmico, Thunderbird and Vinovo. Ito na yung finished product ng ating ginawang best feeds para sa ating mga manok, no? Mura and hindi masasabing mura talaga, no? May mura siya na kasali at least makakatipid tayo, which is
ano din, maganda din yung quality. And yung dalawang nagagandahang feeds, which is yung Salto tsaka Thunderbird. Yan. So, problema lang dito is yung Thunderbird, medyo malaki yung granules niya. Unlike sa ibang feeds like Salto and V-Pro 1000. Pero may mga sisiyo kasi na gusto ng malalaking granules. Kaya ito, depende na sa sisiyo kung ano yung gusto niya. So ito yung gagamitin natin para sa mga upcoming Indio Gigante and Shamo Giants natin at Shamo XL size. Yan. So Giants, ito yung papakain natin dahil prone kasi minsan sa pagkalumpo yung ating mga Shamo and mga Giant na manok dahil kapag pinapakain natin sila ng mga mumurahing feeds, no? So kailangan nila ng magandang pagkain talaga, no, para mas matibay yung buto nila. So ngayon, ito lang yung sisiyo na mapapakita ko sa inyo dahil yung sisiyo na in-acquire ko is andun pa sa mga breeders, di ko pa nakuha, no, kasi hindi pa nakaabot sa 1 month old. So itong mga sisiyo na to, di pa nakaabot ng 1 month old, pero kinuha ko na kasi nakapunta ko sa lugar nila. Yan. So ito yung PB lines, Shamo Giants, at yung dalawa naman is Shamo large to XL size. So parang yung isa is babae. Yan. So ngayon papakain natin sila ng feeds para sa mga ganitong lahi ng manok. Yan. Kasi itong mga manok na to sobrang lalaki. Kaya minsan hindi lakad ng maayos, no? Yan. So para iwas sa lumpo, ito yung pinapakain natin sa kanila dahil may kamahalan din po yung manok na to, no? Yan. So ito ay for my collection purpose and parang palamuti dito sa manukan. Mapaparami ako nito, no, kasi nga may mga incubators din naman tayo. Yan, no? So God bless yan. So ito hindi ko lang alam, di pa sure kung babae ba to. Pero tangkad talaga ng PB lines din. Giants talaga yung Shamo nila. Yan. So ito matangkad din naman. Yan. Pero magkalayo yung presyo nila, no? Ito yung presyo nito, yung kada sisyo is 3,000 to 5,000 pesos kada isa. Yan. So dito naman sa mga large to XL size na Shamo isa sa 1.5 per month. Yan, no? Ganyan ka mahal yung presyo ng mga sisyo na to. Yan. So ito yung nasa almost ano pa lang 3 weeks old. 3 weeks old na to. Yan, ito 2.5 weeks. Yan. So ganyan yan yung ipapakita natin sa inyo. And may ilaw pa yan, no? And may sako yan. And papainom natin sila ng tubig after nilang kumain. Yan. So highly maintenance lang kasi yan mahal din po yung manok na to. And sweet to sweet naman kapag tinignan natin, no? It's not for business, kundi for collection lang. Yung itong mga klaseng manok na to. And yung buyer nito is seasonal, depende sa buyer. Dapat mga buyer nito is mga mahilig sa manok and collection, no? Yan, napakagandang mga manok na talaga, solid na solid. Ito parang babae talaga, napakatangkad din, no? Siyempre para sa pangnegosyong mga materyales, yung pinapakain namin is V-Pro 1000. Kung walang V-Pro 1000 sa lugar nyo, pwede naman Galimax 1 or Integra 1000. No? Pero I prefer dito sa V-Pro 1000, malaki yung tipid ko dito. And mas maganda siya kumpara sa ibang brands. Yan. Mas mataas yung protein content niya. And mura, napakalaya ng diferensya. Yan, no? So ito yung pinapakain ko sa ngayon. Wala akong vitamins, plain yan. Kasi nga kapag araw-araw tayo nag-vitamins, ay baka malugi tayo. Yan, or maliit na yung kikitain natin. So materialis to. Yan, bagong selection natin dito na pang materialis. Yan. So ito yung pinapakain natin, V-Pro 1000. Pero mahal yung ano na yun, pure feeds yan hanggang mag 3 weeks old sila. Yan, no? So kinagandaan dito sa for business type is hindi sila highly maintenance, no? Ganitong feeds okay na, pero branded yan, no? V-Pro 1000. Ito is pang materialis na rin natin. So as na iwan dito sa materialis na. Yan. Pero magpaparlis pa rin ako nito, no? Mag-iiwan ako ng konti. Siguro bukas select ako dito and papaiwan lang ako ng konti. Dito din, malalaki na rin to. Yan, fully vaccinated na po to sila. Meron din dito, napakarami. Halos dito is Rhode Island Reds. Yan, lumakas kasi yung Rhode Island Reds yung production nila ngayon. Black Australorp hybrids dito din.
Yan, so ito ay mahigit 100 heads. And kukuha din ako dito ng mga materials natin. Yan. Siyempre yung andito din, sobrang solid talaga, no? Halos lahat to pwedeng pang materials talaga.